Mga sangkay, kumakalat ngayon ang balita na itong mga taga Mindanao, no? Trinidor daw po si VP Sara, mga sangkay. Sino-sino kaya ang mga ito? Alright guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga kababayan, mga solid sangkay. At ito pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong nangyari kay Sara Duterte na mukhang delikadong sitwasyon, no? At malayo pa po ang 2028 pero nanganganib na po siya ngayong 2026. Okay, so ngayon mga sangkay, ito yung balita. Ito yung lumabas na balita tungkol po sa kanya na mayroon daw pong mga individual, mga taga Mindanao ito, malakas na puwersa na mula sa Mindanao ang tinabla o trinidor daw di umano si Sara Duterte. Pag-usapan po natin ito bago tayo magpatuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito mga sangkay, tingnan po natin. Kasi, ayan po, Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sobrang dami ng mga taga Mindanao. Ayan o. 41 out of 60. Ayan po, mga sangkay. 41 sila lahat na mga kongresista galing po sa Mindanao pumirma ng impeachment complaint laban po kay VP Sara. Pumirma po sila. Pabor sa impeachment. Ayan, ito yung mga pangalan, mga sangkay. Tingnan natin. Ito sa Agusan del Norte. Itong si Jose Aquino II. Agusan del Sur. Alfredito Bascog. Adolf Edward Plaza. Tapos ito, Bukidnon, mga sangkay, 3. Cagayan de Oro, may 1. Camiguin. Cotabato. Davao del Sur. Dinagat Islands. General Santos City, Iligan. Lanao del Norte. Lanao del Sur, Maguindanao. Ayan po, mga sangkay. Misamis Occidental. Misamis Oriental. Sarangani. Dito naman tayo. South Cotabato. Ayan po, mga sangkay. Sulu. Surigao del Norte. Surigao del Sur. Tawi-Tawi. Zamboanga City. Zamboanga del Norte. Zamboanga del Sur. Grabe to, oh. Zamboanga Sibugay. So, halos lahat. 41 daw po ito out of 60. So, super majority pumirma, mga sangkay, sa impeachment case ni VP Sara. Wait. So, ngayon, mga sangkay, ito, tingnan po natin. Ang bihira. Habang patuloy na nagbabanta ang kampo ni Sara Duterte na hindi na iboboto ang mga kongresistang O, ayan. Ito kasi yung warning nila, mga sangkay. Ewan ko ba, sino nagpauso nito? Warning nila, ang bumoto sa impeachment ni VP Inday sisiguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028, sabi po ni Lorraine Badoy. Yan po yung kanilang pagbabanta sa mga politiko, mga sangkay na boboto pabor sa impeachment case ni VP Sara. Hindi daw nila iboboto sa 2028 na tila baga parang hawak nila ang buong bansa. papabor sa impeachment ni Sara ay lalong tumapang ang mga kongresista ng Mindanao Lalong tumapang ang mga kongresista sa Mindanao dahil sa bantang yan. dahil sa 16 congressman representative ng naturang lungsod. O 60 na mga kongresista mula sa district ng mula sa mga district mula sa Mindanao Ay 41 ang bumoto pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Wait. Dito ay makikita natin na sila mismo ay wala ng tiwala sa mga Duterte. Dahilan upang pumabor sila na ma-impeach si Sara sa Kongreso.
Salamat at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Okay, so ayan mga sangkay, no? Talagang niyari dito si VP Sara. Ayan. Ito, noong 2025, pinalaganap ang naratibo na sino mang Mindanao lawmaker na pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay matatalo raw. Pero iba ang ipinakita ng resulta. 41 ang pumirma sa impeachment complaint. Kung talagang absolute ang impluensya ng mga Duterte, ng Duterte base, bakit hindi sila naubos? Bakit marami pa rin sa kanila ang nanalo at nakabalik sa pwesto? Ayan, mga sangkay. Ibig sabihin, 60% ng Mindanao congressman na pumirma. So, sa sobrang dami, mga sangkay. So, talagang walang nagawa, no? Ewan ko, anong nangyari? Bakit itong mga kongresista mula po sa Mindanao hindi po natatakot sa mga Mindanawan na mga nagbabanta? Kasi marami po mga taga Mindanao nagbabanta talaga eh. Hindi na namin kayo iboboto. Ilalaglag na namin kayo sa 2028. Yun ang mga sinasabi nila eh. Ito, magbasa-basa tayo ng komento, mga sangkay. Bakit sila ba ang boboto, ang mga tao? Sabi ng isa. Sabi naman ni Franco, in due time talaga ay babagsak din ang Agila na super magna. Sabi naman ni Rico, Idol, ikaw ang nagdala ng pagbagsak ng mga didilis. Sabi ni Marvy, matalino na ang mga tao, ayaw na nila sa kawatan. Ayan. Sabi naman ni Norbing, salamat sa mga congressman ng Mindanao sa bumoto sa impeachment ni Sara para tumahimik na ang bayan. Wala na ang DDS. Pero alam nyo guys malayo pa po yung 2028, pero ito na po yung nangyayari, mga sangkay. So, maliban po sa delikado sa survey, si VP Sara na ngayon ay hinabol na po ni Leni at saka ni Tulfo, naninilikado din po siya sa impeachment case. Ewan ko lang, mga sangkay, kung saan siya pupulutin nito. No? Kasi mang aga kasi ni Sara Duterte nag-declare, no? Dapat hindi po na siya nagdeklara na tatakbo siya kasi lahat po talaga ng nagdedeklara na tatakbo na maaga, nasisira po kaagad eh. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.